Pagkilala rin sa mga bayaning nakipaglaban para makamit ang kasarinlan ang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ayon sa isang history professor. Narito ang report ni Denise Abante. Simula pagkabata, minulat na tayo ng ating mga magulang at guro na tuwing ika-12 ng Hunyo ang araw na ipinagdiriwang ang Araw ng Kalayaan ng ating bansa. Bilang pagdiriwang, kabi-kabilaan ang mga nakasabit na watawat sa iba't ibang establisimento, mga universidad at tanggapan ng gobyerno. Ayon sa isang history professor, bukod sa pagbibigay pugay sa watawat at pagkanta ng pambansang awit sa Araw ng Kalayaan, isa rin umanong pagkilala sa mga bayaning nakipaglaban para sa kalayaan ng bansa ang ika-12 ng Hunyo. Yung mga bayani natin, sila yung nagbigay ng pinakamalaking sakripisyo. Marami sa kanila nagbigay talaga ng kanilang buhay, ng kanilang kakayanan, ng kanilang kayamanan para makuha ng buong sambayan ng Pilipino ang kalayaan. Para sa ilang Batanggenyo, hindi lang ang pagbubugay sa watawat at pagkanta ng pambansang awit ang maituturing nilang kalayaan. Ang 57 anyos na si Arnel na tindero ng mangga, minsan ang nabiktima ng fake news nang may pamalitang nasawi ito matapos ma-stroke. Mahigit isang buwan daw siyang nanatili noon sa ospital. Tinamaan man daw ng karamdamang hindi na matatakasan, malaya pa rin naman daw siya ngayong nakakapaghanap buhay. Ako po'y kahit may mga kapatid, nahihiya din po sa mga kapatid ko ako. Gusto po'y habang ako'y malakas, nakakapagtrabaho pa rin po ako, nakakapaghanap buhay din po ako. Si Richard, hindi pa man nakakagraduate, puspusa na ang paghahanap ng trabaho at pagpapasa ng resume. Masaya raw siyang may kalayaan siyang makapili ng papasukan. Gaya pong ganito pong event, meron po kaming opportunity na malayang pumili ng mga trabahong gusto po namin. Yun po mga trabaho na inline po sa mga pinag-aralan namin. Meron po kaming kalayaan na ilagay yung mga information na gusto namin ilagay doon po sa mga resume namin. Malayang pagpili at pamamahayag naman ang para kay Norman ang kahulugan ng kalayaan. Siyempre, kahit ano nagagawa natin, walang pumipigil. Pero dapat may konting higpit din para hindi kahit anong gawin pwedeng gawin. Iba-iba man ang definisyon, iisa lamang ang malinaw sa ngayon. Malaking bahagi ang kalayaan ng bansa daang siglo na ang nakalilipas sa pagkilos at pamumuhay ng mga mamamayan. Nagbigay ng opportunity sa atin para, alam mo yun, we're not dependent anymore to other countries. We have our own political stand, ganyan. Tapos yung democracy, it's something that is very powerful, especially when it comes to us, citizens of the Filipino. Ano man ang estado sa buhay, ang tinatamasang kalayaan ay pinaglaban ng ating mga bayani. Malaking bagay ngayon para sa mga Pilipino. Bagay na dapat pahalagahan at huwag babaliwalain. Kasama si J. Arman Hares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog.